Warren's POV. Max will stay with me, sa Andy Winston. Kagagaling lang namin dalawa sa ospital. Gusto ko nga magpaiwan, pero ayaw naman niyang pumayag na maiwan ako kasama ni Max, kaya may inutusan lang siya para bantayan ito mula sa labas ng kwarto. Dumiretso kami sa bahay niya at pagdating namin, nandito na si Enzo at Six na naghihintay sa amin. Sa tingin mo, papayag siya? Tanong ko sa kanya. She has no choice. Mas mabuting manatili siya sa poder para masiguro kong ligtas siya. Isa pa, hindi ko siya pwedeng hayaan na walang nagbabantay sa kanya. Paano kung sa susunod, tuluyan nang may mangyaring masama sa kanya? Paliwanag ni Winston. Tumango naman si Six sa sinabi niya. Habang si Enzo ay tahimik lang gaya ng dati, mukhang inaantok na naman ito. But if she wants, she can stay with me too. Sabay-sabay silang tumingin sa akin na para bang may sinabi akong di nila inaasahan. Ngumisi sa akin si Six habang si Winston naman masama ang tingin sa akin kaya inosente akong tumingin sa kanya. Are you out of your mind? Tanong sa akin ni Winston at tinapat pa niyang daliri sa tapat ng ulo niya at pinaikot yon na para bang sinasabing nababaliw na ako. Sa tingin mo ba hahayaan kong sa'yo tumirang kapatid ko? Why not? She will be my wife soon if... Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang mabilis tumayo si Winston at nagulat kaming lahat nang bigla siyang lumapit kay Enzo. Mabilis niyang kinuha ang baril na nakatago sa tagiliran nito at mabilis niyang kinasa iyon pero bago pa niya yon maitutok sa akin, naagaw na yon ni Enzo. Winston, relax. Are you going to kill him? Tanong ni Six habang pinapakalma si Winston. Muntik na rin akong mapatayo sa kinaupuan ko dahil sa ginawa ni Winston. Mukhang may balak pa siyang barilin ako. How can I relax? This bastard is claiming my sister as his soon-to-be wife? Umismid si Winston bago muling naupo. Kung dati madali kang nakakalapit kay Max, ngayon iba na. Tinapat niya ang dalawang daliri sa mata bago pinakita sa akin. Sinasabing he is watching me. Stop provoking him. Bulong sa akin ni Six na naupo sa tabi ko, kaya napailing na lamang ako sa kanya. Mukhang mainit na talaga ang ulo sa akin ni Winston mula po nang malaman niya na si Max ang kapatid niya. Lalo na ngayong alam niyang galit sa akin si Max, dalata naman na ayaw ko nitong pansinin. Bukas ay lalabas na ng ospital si Max at kaya nga na sinabi ni Winston, gusto niyang sa bahay niya tutuloy si Max. Isang bagay na inaasahan ko na. Alam ko rin na hindi siya papayag sa sinabi ko. Gusto ko lang makita ang reaksyon ni Winston. Mukhang mahihirapan lalo kung makalapit kay Max dahil sa kanya. She will stay here with me. Her life is in danger. Mailid na ako kung sino may gawa ng pagkakabaril niya pero kailangan ko pa ng pruweba. Kaya hanggat hindi nahuhuli ang mastermind sa lahat, kailangan ko siyang bantayan mabuti. Paliwanag ni Winston. The person you're thinking who wants to kill her is close to you. How can you assure that she will be safe here? Tanong ni Six kay Winston. He can't easily attack her here. He will be the prime suspect if something happened to Max. Si Enzo ang sumagot sa tanong ni Six. Nauunawaan ko ang sinasabi nila. Hanggat walang malinaw na ebidensyang nagpapatunay na ang pinaghihinalaan namin ang siyang nagpapatay kay Max, hindi namin siya pwedeng pagbintangan. Kailangan namin ng ebidensya at sa ngayon, yon ang wala pa kami. Tumingin ako sa bintana ni Winston. Sa pagkakaalam ko, pinalitan na ang mga bulletproof ang mga glass wall at window kaya hindi na mauulit ang nangyari dati kung saan tinadtad ng bala ang bahay niya at si Max ang tinamaan. Okay, pagbayag ko. Kung maka-okay ka, parang napipilitan ka. As if naman may karapatan akong kumontra. Kapatid ko ang pinag-uusapan dito. Asar na saan ni Winston. Alam ko. Sa tingin mo ba, dapat ko rin sanayin ang sarili ko na tawagin kang kuya? Pang-asar ko sa kanya. Wala pang result ng DNA test nila ni Max, pero siguradong sigurado na siya na kapatid niya si Max. Patunay na magkapatid na lang sila ang hinihintay ni Winston bago kay Max ang totoo. Napatayo ako. Nagpunta sa likod ng kinaupuan ko nang muling sinubukang agawin ni Winston ang baril ni Enzo. Let me borrow your gun. I will just kill that bastard.
Galit na saan ni Winston habang pilit pa rin kinukuha kay Enzo ang baril niya. Bakit kasi? Palaging may dalang baril itong si Enzo. Mapapatay pa yata ako nang wala sa oras. Stop it, Kuya Winston. Saway ni Enzo na dahilan para tumigil si Winston. Isa ka pang gago ka. Mas lalong nagalit si Winston kaya maging si Enzo yung mabilis sa tumayo at tumakbo palayo sa kanya. This is bullshit. Asar na saan ni Winston habang nakatingin sa akin si Enzo. Ngumisi naman ako sa kanya. Mabilis talaga siyang maasar. Dati pa siyang asar kay Enzo dahil bigla nitong pinakasalan ang pinsan ni Winston na si Karen. Pero ngayon mukhang dalawa na kami ni Enzo na kaaasaran niya. Huwag niyo nga akong matawag-tawag na kuya. Lalo ka na. Turo niya sa akin. Sa dami ng babae sa mundo, kapatid ko pa talaga. Tang-ina. Bakit ba nagagalit siya? Hindi naman namin pareho alam na kapatid niya si Max. Ayaw ba talaga niya ako maging brother-in-law? Pero wala naman din siyang choice. Max, just stay here and rest, okay? Call me if something happened. Saad sa akin ni Bossing bago siya pumasok sa trabaho. Nandiyan naman si Ate Tess, kayaan mo siyang gumawa ng gawaing bahay. Magpagaling ka na lamang muna. Tumango ako sa kanya kahit nahihiya ako. Nang lumabas ako ng ospital kahapon, dito niya ako dinala kahit na sinabi kong sa apartment ko na lang ako pero ayaw pa rin niyang pumayag. Hindi ko mapigilan na mahiya sa kanya dahil masyado na siyang maraming naitulong sa akin. Malaki na masyado ang utang na loob ko sa kanya. Pero bossing, pwede bang alisin mo na muna yung bodyguards ko? Tukoy ko sa dalawang lalaki na kinuha ko para daw bantayan ako. Hindi naman ako anak ng presidente ng Pilipinas para magkaroon pa ng bodyguards. Just don't mind them. I can stay here and watch you, so I need someone to do that for me. Mas lalo akong nahiya sa sinabi niya dahil hindi naman niya obligasyon na bantayan ako. Hindi nga niya ako kailangan tulungan dahil empleyado lang naman niya ako. Pero sa ginagawa niya ngayon, masyado naman yata siyang madaming ginagawa para sa akin. Bossing, ang dami na ninyong ginagawa para sa akin. Hindi ko na alam kung paano ko pa kayo pasasalamatan. Nahihiyang saad ko habang napapakamot pa ako sa likod ng ulo niya. Alam kong mabait siya pero hindi ko inaasahan na ganito kabait. Pakiramdam ko masyado na rin siyang overprotective sa akin. Gets ko naman na nag-aalala siya sa akin bilang boss ko pero sobra naman na yata. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na wag mo na akong tatawagin na bossing? Mas lalo pa akong napakunot sa ulo ko. Mas lalo naman na hindi ko siya tatawagin lamang sa pangalan niya, lalo at boss ko siya. Ano lang ang sasabihin ng mga nakakarinig sa amin? Isa pa nakakailang na tawagin siya sa pangalan lang niya. Sinabi niya na sa akin kahapon na wag ko na siyang tawagin na boss, pero doon na talaga ako nasanay eh. Sir? Saad ko, habang may alanganing ngiti. Kung ayaw niya ng bossing, sir na lamang. Umiling siya sa akin pero nakangiti siya. Lumalabas tuloy ang dalawang dimples niya. Ngayon ko na lang ulit siya nakitang umiti kahit papano mula nang mamatay si Miss G. Kuya, kuya na lang itawag mo sa akin. Suhestyon nito. Kuya? Alanganing saad ko. Hindi makapaniwalang tumingin ako kay bossing. Bakit naman sa dami ng gusto niyang itawag ko sa kanya, ayun pa. Kung sa bagay, mas matanda siya sa akin, kaya kuya ko talaga siya kung edad ang pagbabasihan namin. See? It sounds better. Nakangiting saad nito at ginulo ang buhok ko. I will go ahead now. Nakasunod na lamang ako ng tingin sa kanya hanggang sa makalabas siya. Di ko na nga mapigilan na mapailing. Tumingin ako sa buong paligid ng bahay at nakita ko nga si Tita Wella. Nagtatrabaho. Pero kahapon dumating din siya dahil kailangan ko raw na makakasama ayon kay bossing. Ang alam ko, matagal na rin siyang kasambahay sa bahay ni Tita Wella. Marami talagang kasambahay sa pinakang mansyon ng mga galyado. Sa laki ba naman ng mansyon nila kahit ako naliligaw dati? Hindi ko nga alam kung bakit hindi pa doon manatili si bossing. Si Kuya Winston? Buong araw na wala akong ginawa. Nang dumating ang tanghalian, mag-isa akong kumain dahil nakakain na raw si Ate Tess.
Matapos kong kumain, kusa ko nilang naligpit ang pinagkainan ko at dinala sa lababo para hugasan. Pero biglang pumasok sa kusina si Ate Tess at tinagaw sa akin ang pinggan na hawak ko. Max, ako na. Bakit di mo ako tinawag? Ate, kaya ko naman na tong gawin. Kahit na. Ang kabilin-bilin ni Sir Winston, wag kang papagurin. Dahil kailangan mo pang magpagaling, kaya ako na dito. Magpahinga ka na lang. Sige na. Utos ito sa akin, kaya napanguso ako. Pakiramdam ko, mas masakit ang balikat ko dahil puro pahinga na lang ang ginagawa ko. Di pa naman ako sanay na walang ginagawa. Wala na rin ako nagawa ng sinimulan na ni Ate Tess na hugasan ang pinagkainan ko, kaya nagtungo na lang ako sa kwarto ko. Duminga ako sa paligid. Malaki ang kwartong kinaroroonan ko. Kung iisipin, nasa maayos na lagay ako ngayon kahit ilang beses nang may nagtangka sa buhay ko. Gusto kong tawagan ang pamilya ko at sabihin sa kanila ang nangyari sa akin, pero may pakialam kaya sila? Mag-aalala kaya sila sa akin kapag nalaman nila na nabaril ako o wala silang pakialam kahit anong mangyari sa akin? Pinalayas ako ng ama ko at ayaw na akong pabalikin. Ayaw na nila akong makita pero kung maaari, gusto ko pa silang makasama. May mga pagkakataon na gusto kong tumawag sa mga magulang ko. Kamustahin sila, ang mga kapatid ko. Si Kevin, kamusta na kaya siya? Nakakapag-aral pa rin ba siya ng maayos? Si Hazel, nakapanganak na kaya siya? Galit ako sa ginawa niya pero kapatid ko pa rin siya. Kahit na masakit para sa akin ang ginawa niya dahil maaga siyang nabuntis at pakiramdam ko, di niya pinahalagahan ang mga ginagawa ko sa kanya, alam ko naman na hindi magtatagal ang galit ko sa kanya. Di ko na malaya na nakatulog na ako sa kakaisip. Hapon na nagising ako kaya agad akong lumabas ng kwarto ko at nagtungo na sala para hanapin ang mga kasama ko. Napatingin ako sa malaking wedding photo na nakasabit sa gitna ng sala. Malaki ang ngiti ni Bossing doon. Ngayong wala na si Miss G, nakangiti pa siya kaya gaya ng sa larawan? Sayang, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na wala na siya. Parang kailan lang sabay kaming kumakain na dalawa at nagkukwento ko tungkol sa buhay ko. Naalala ko pa na sabi niya kakausapin niya si Tita Wella para hingan ako ng scholarship para makapag-aral ulit ako. Pero ngayon, kaya ko nang makuha ang scholarship na sinasabi niya pero wala na siya. Max! Napalingon ako kay Ate Tess nang humahangos na lumapit siya sa akin. Bakit po? Nasa labas si Sir Warren pero may kaaway siya. Pagsusumbong niya sa akin. Ano naman ang ginagawa ni Warren dito? Kahapon nandito rin siya pero hindi ko siya pinapansin kahit na nagpapapansin siya. Tinuring ko lang siyang parang hangin. Kahit nga ni Bossing eh. Kuya Winston pala? Hindi pa talaga ako sanay na tinatawag na kuya pero kailangan ko nang sanayin ang sarili ko dahil yun ang sabi ni Bossing na itawag ko sa kanya. Sino pong kaaway? Hindi ko kilala. Inaawat nga sila ng mga bodyguards mo dahil parang magpapanuntok na eh. Natatarantang saan ni Ate Des. Mabilis ako nagtungo sa labas upang makita ko sinong kaaway ni Warren. Pero nasa pinto pa lang ako rinig ko na ang malalakas na boses nila mula sa may gate. Just leave. Stop coming here and acting like you're here and her boyfriend and you can boss her bodyguard. I just want to remind you, you are just one of her friends. Dinig kong saan ni Warren. Di ako agad lumapit ng gusto sa kanila. Pinanood ko lang silang dalawa ni Joseph. Gusto kong marinig ang mga sasabihin nila. I am her friend. How about you? Aren't we the same? You're also acting as if she's yours when obviously she does not want to even look at you. Can't you see the disgust in her eyes when she's looking at you? Huwag kang umasta na may kayo dahil mukhang ayaw na ulit niya sa'yo. Sagot naman ni Joseph. Sa ating dalawa, hindi ba ikaw dapat ang lumayo na sa kanya? Ramdam ko ang pang-iinsulto sa boses niya. Hindi ko talaga inaasahan minsan na may mga salitang lumalabas sa bibig ni Joseph na hindi ko inaakalang masasabi niya. Who the hell are you to tell me what to do? Galit na saan ni Warren. Kung ganon, manood ka kung paano magiging kami. At kapag nangyari yon, sisiguraduhin ko, hindi ka na makakalapit sa kanya kahit kailan. Maangas sa saan ni Joseph. Nakakalapit ka lang naman sa kanya dahil kaibigan mo si Galyado pero sa tingin mo, kung wala kang kapit, makakalapit ka pa kay Max?
Doon na sa tingin ko tuluyang napigtas ang pasensya ni Warren. Mabilis siyang kumawala sa isang bodyguard ko na may hawak sa kanya para suntukin si Joseph, pero patakbo na akong lumapit sa kanila at pumagit na. Hinawakan ko si Warren bago pa niya masuntok si Joseph. Warren, ano ba? Saway ko sa kanya, kaya muli siyang hinawakan ng bodyguard ko. Bakit ba kayo nag-aaway? Dapat pala kanina pa ako lumapit sa kanila. Nakichismis pa kasi ako kung anong pinagtatalunan nila eh. Ako lang pala. Hindi yun nakakahaba ng buhok, kundi naiinis ako sa kanilang dalawa. Alam kong matagal nang ayaw ni Warren kay Joseph. Hindi ko lang inaasahan na papatulan ni Joseph si Warren at mas marami pa siyang sinabing kung ano-ano. Nakakagulat na talaga ang mga inaakto niya mula na makipagbati ako kay Warren. Parang naging ibang tao siya bigla. Drag him out. Matigas na utos ni Warren sa bodyguard ko na may hawak kay Joseph. Hinila naman to ng bodyguard ko palabas ng gate na nakabukas na ngayon. Alam nilang best friend ni Kuya Bossing si Warren, kaya't sumusunod sila dito. Teka, bitawan mo ako, Max? Tawag ni Joseph sa akin. Nalapit sana ako sa kanya para kausapin siya saglit, pero hinawakan ni Warren ang kamay ko. Humihingi ng pasensya na tumingin ako kay Joseph at tumango sa kanya para sabihing umalis na muna siya. Hindi ko sila pwedeng sabay na kausapin ni Warren. Matalim ang tingin na humarap na ako kay Warren. Hindi ko alam kung anong problema mo. Bakit pati kaibigan ko kailangan mong awayin? Asar na tanong ko sa kanya. Kaibigan? Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Gusto ka ng gagong yun. Nagtitimping saan ni Warren. Alam kong galit siya pero hindi ko alam kung kay Joseph ba o sa akin. Namewang ako habang matapang na nakatingin sa kanya. Matagal ko nang alam na gusto ko ni Joseph pero kaibigan lang talaga ang turing ko sa kanya. Akala ko naman gets na niya yun. Isa pa, kilala kong mahinahon at mabait si Joseph kaya hindi ko maintindihan kung bakit pumapatol siya kay Warren na halata namang hindi aayaw sa gulo. Tell me, alam mong gusto ka niya, hindi ba? Muling tanong niya sa akin, pero halatang asar na asar siya dahil naniningkit na ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Ano naman sa'yo kung gusto niya ako? Pabalang kong sagot. What? Hindi makapaniwalang tanong niya sa akin. Don't tell me, gusto mo rin siya. Bakit? Ano bang pakialam mo? Matari na tanong ko pabalik sa kanya. Bawal ba akong Nanlaki ang mata ko nang bigla niya akong isampay sa balikat niya. Warren, anong ginagawa mo? Ibaba mo nga ako? Sigaw ko. Pinalo ko siya sa likod habang kinakawag ko ang mga paa ko para ibaba na niya ako. Nalapit sana sa amin ang mga bodyguards ko na magsalita si Warren. Huwag kayong makikialam. Away mag-asawa to. Saad nito at nanlaki naman ang mga mata ko. Pinasok niya ako sa kotse niya. Anong mag-asawang sinasabi mo? Hindi kita asawang kapal na mukha mo? Sigaw ko sa pagmumukha niya. Hindi pa. Mangarap ka ng gising. Hindi kita papakasalan, gago ka. Umuusok na talaga ang ilong ko sa asar ko kay Warren. Nakita ko ang dalawang bodyguards ko na hindi alam kung lalapit ba o hindi sa amin. Parang takot din sila kay Warren. Sir, hindi ho pwedeng lumabas si Ma'am Max? Saad ng isa. Sinubukan kong bumaba pero hawak ako ni Warren at nakaharang siya sa pinto. Huwag kayong mag-alala. Pakakasalan ko pa ang babaeng to kaya hindi siya mapapahamak. Parinigurado ni Warren. Away mag-asawa lang to. Dagdag pang ulit nito habang nakangisi. Napakamot naman sa ulo ang mga bodyguards ko. Bodyguards ko sila pero mga wala naman silang pakinabang. Hindi ba dapat pinoprotektahan nila ako? Bakit mas nakikinig pa yata sila kay Warren? Pakasalan mo ang mukha mo. Huwag kang mangarap, puwisit ka. Singhal ko kay Warren na nganitian lang ako. Bumaling ako sa mga bodyguards ko, pero bago pa man ako makapagsalita, mabilis na sinara ni Warren ang pinto ng kotse at sumakay sa driver's seat. Pero nang paalis na ang sasakyan, humarang ang dalawang bodyguards ko. Pero hindi man lang to huminto kaya walang nagawa ang dalawa, kundi gumilid kung hindi, sasagasaan sila ni Warren. Nababaliw ka na ba? San mo ko dadalhin? Tanong ko sa kanya nang makalabas na kami ng gate. Huminto ka, bababa ako.
Ngumisi siya sa akin. Mas lalo ko nabisit sa ngisi niya. Para bang may binabalak siyang di maganda. Hindi ka pwedeng bumaba. Tutuparin ko pa ang pangarap ko. Max POV. Teka, saan ba tayo pupunta? Tanong ko kay Warren habang nagmamaneho siya. Shh! Huwag mo akong masyya ha, tinatanong kita. Yamot na saad ko sa kanya. Napakunot ang noo ko nang huminto kami sa tapat ng bahay nila. Medyo nakahinga ako ng maluwag. Akala ko kung saan ako dadalhin ni Warren. Alam ko naman na hindi ako mapapahamak kapag kasama ko siya. Ewan ko ba, basta pakiramdam ko. Kapag si Warren ang kasama ko, safe ako. Pero hindi ibig sabihin na nasasama na ako sa kanya. Binuksan niya ang pinto ng kotse para pababain ako, pero hindi ako gumalaw mula sa pagkakaupo ko. Kaya napasinghap ako nang muli niya ako isampay sa balikat niya na parang sako ng towel lang sa gaan. Warren, ano ba? Ibaba mo ko. Pagwawala ko habang sinusuntok ang likod niya. Nakita ko ang ilang kasambahay nila napapatingin sa amin, pero walang lumalapit hanggang sa makapasok kami sa loob ng bahay. Naalala ko ang sinabi niya sa akin nung nakaraan na gusto ng daddy niyang mag-dinner kami, pero dahil sa mga nangyari, hindi na yun natuloy. Kaya ba, sa pilitan na niya akong dinala dito? Masyado pa namang maaga para sa dinner. Maliwanag pa nga kaya bakit masyado naman yata siyang excited? Saan mo ba ako dadalhin? Ibaba mo ako, may mga paa ako. Muling saad ko. Nanlaki ang mga mata ko. Mas lalo nag-init ang mga tenga ko nang paluin niya ang pang-upo ko. Alam ko, may mga paa ka,